At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa bansa nang isugod sa ospital si President Putin ng Norte Jr. matapos itong mag-atake sa puso. Ang insidente ay nangyari kahapon ilang oras matapos lumabas ang balita tungkol sa isang kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga doktor, kasalukuyan siyang binabantayan sa isang pribadong ospital at patuloy na nagpapagaling. Ayon sa mga source mula sa Malacanang, si President Marcos ay nakaranas ng matinding pananakit sa dibdib habang nasa kanyang tanggapan sa palasyo. Agad na isinugod siya sa ospital ng mga miyembro ng kanyang medical team. Sinabi ng mga doktor na sanhi ng pagkakaroon ng atake sa puso ay ang matinding stress na dulot ng kasong isinampa laban sa kanya. Nabatid mula sa mga ulat na ang kasong ito ay may kinalaman sa isang issue ukol sa mga transaksyon sa gobyerno noong panahon pa ng kanyang administrasyon bilang senador. Ayon sa ilang mga abogado, ang kaso ay iniimbestigahan pa lamang at hindi pa tiyak kung ang magiging epekto nito sa kalusugan at posisyon ni PBBM bilang Pangulo. Ang mga detalye ng kaso ay patuloy pang binibigyan ng pansin ng mga otoridad at mga eksperto. Samantala, sa kabila ng mga lingaungan na nagsasabing ang kasong ito ay maaaring may mas malalim na motibo, ang mga miyembro ng gabinete ni PBBM ay nagpahayag ng kanilang suporta sa Pangulo. Ayon sa kanila, ang kalusugan ng Pangulo ang kanilang pangunahing prioridad at umaasa silang mabilis itong magbabalik sa normal at magpapatuloy sa kanyang mga tungkulin. Habang patuloy ang mga kaganapan, maraming mga kababayan ang nag-aalala sa kalagayan ng Pangulo at sa posibleng epekto ng kasong isinampa laban sa kanya. Sa ngayon, hinihintay pa ang mas sumusunod na mga pahayag mula sa Malacanang at mga doktor hinggil sa kalagayan ni President Marcos. Huwag pong mag-alala, kami po ay magbibigay ng mga updates sa bawat pag-unlad ng sitwasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan. Ano ba ang gusto ninyong maging namumuno sa inyo? Gusto nyo ba yung mga fraudster katulad ni Erich Sylvester? Gusto nyo ba ng katulad ni Bangag na Addictus Benedictus? Gusto nyo ba ng katulad ni Tambaluslos na hawak ng inyong pondo? Buong pondo ng Pilipinas at ang kaya lang sabihin, ay, ay, ay! At pagbigay ng ayuda pero hindi naman nakakarating ng right amount at ninanakaw ng mga ito. At again po, ang solusyon sa ayuda ay ang solusyon sa problema ng bayan ay hindi po ayuda, kundi infrastruktura, mga pagkakakitaan or livelihood program, maayos na edukasyon, maayos na pangangatawan, which is we talk about that a while ago sa PhilHealth, doon sa Kongreso ng Bayan, and I hope tomorrow, 8 p.m. sa Pilipinas ay maging part din kayo dyan sa ating Kongreso ng Bayan. Post natin dyan kung ano mga link. So punta na tayo dito kay Attorney Vic. Okay? Yan, ito kasi nabasa natin yung libro dito ni Attorney Vic, ang kanyang buko saan isinalaysay niya dito ang mga ginawa o katiwalian itong bangag na gobyernong ito. Sinalaysay niya dito yung kanyang mga laban kasama ang mga bangag, yung pagsakripisyo ni Attorney Vic na syempre akala ko rin na itong si Bongbong Bangag ay para na nga sa Pilipino. Actually, tinitignan ko dito yung pictures ni Attorney Vic. Attorney Vic, talagang whoppings ka ng bagets. Ito yung mga pormahan dati. Ayan ito yung book niya, di ba? Yung mga hindi pa nakakabili, yung mga nag-email sa akin, nandyan po yung info. Pero pasensya na, hindi ko muna makasagot muna. Pero mag-email lang kayo, sagutin ko rin yan. Bisibisihan. Titignan ko, dapat bumili kayo para makita niyo yung kagwapingan ni Attorney Vic dito. At by just looking at him, dito sa mga pictures na to, mukha talaga siyang simple at palaaral. Attorney Vic, mukha ka talagang palaaral dito sa pictures mo, na aliw nga ako at romantiko din. Siyempre sa kabila naman ng kanyang may bahay na talaga namang hindi katulad ni Butod. Si Mrs. Vic Rodriguez at talagang in fairness talaga namang pinag-adya kayo ng panahon, di ba? So anyway, ano ba pag-uusapan natin dito? Alam nyo, importante
na pagpipili sa kandidato or yung kukunin nating leader, even sa mga organization, yung talagang may talino or matalas. Hindi lang sikat, hindi lang anak ng action star or anak ni ganito or yung mga political dynasty. Dapat tayo patapusin na natin yan. Kasi mga palangga, dito sa interview ni Attorney Vic kay Karen Davila, dito mo makikita yung talas ng isang tao na hindi prepared yung mga questions. Kasi nung in-interview ko si Bangag Jr., si Sandro Marcos, isa pa yung tabingi ang ano na yan. So talagang mayroon talaga siyang meron talaga si Marcos Jr. Hindi yun magsa-start ang interview niya without advanced question. Ako ilang beses ko na na-interview si Attorney Vic. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng in-interview ko si Harry Roque, si Spoke Saris, Attorney Glenn, at even mga ordinaryong Pilipino na na-interview natin, walang advanced question yan. Only the bangags. Kaya natuto na tayo, kaya dapat huwag na tayo magpa-budol muli. So ngayon, dito sa interview niya kay Karen Davila, so ang tanong nga ni Karen Davila, so magkukuha tayo ng reaction at hanapan natin ng butas. Hanapan natin ng butas si Attorney Vic. Siyempre dapat hindi lang talaga dapat yung mag-agree ka sa lahat. Pero tignan natin kung may mahanap nating butas dito. So, sabi ni Karen Davila, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin mo? Nakakausap ka ba niya? Anong pangako niya? Alam nyo, we all know that Karen Davila is very Marcos nung kapanahunan ng kampanya. Nakita nyo naman yung talagang line of questioning niya. So, very provoking ang kanyang interview at may sense naman itong hindi naman siya makakarating sa pwesto niya si Karen kung walang alam ito. Definitely may alam to. It just so happened na may mga reporters lang tayo na napanood na talagang aligned sa mga makakaliwang grupo at hindi sila aligned para sa Pilipino. So this time, sinagot ni Attorney Vic. So sabi ni Attorney Vic, yes, we talk about it several times, mga 3-4 na beses kami nag-uusap. Because initially, sabi ni Attorney ni Pangulong Duterte kay Attorney Vic, tumakbo kang senador. Tapos ang sabi nga ni Attorney Vic ay ang hinihiling daw niya sa presidente na yung mas magaling. Sabi ni Attorney Vic, ako hindi ko hiling ito Karen, sabi ni Attorney Vic. Ang sabi daw niya kay Pangulong Duterte, Mr. President, mas magaling akong nasa likod lang. Kaya nga, di ba, laging nasa likod lang, nasa backstage lang si Attorney Vic. Kaya naman isa siya sa talagang naging kingmaker o nagpanalo dito kay Bangag. Ang sabi ni Attorney Vic dyan, tutulong na lang ako. I was even expecting na siya ang tatakbo as senator at ako ang tutulong sa kanya all the way. Pero ito na nga, sabi niya, tumugon siya sa hamon ng taong bayan. Kasi ako talaga nanawagan talaga ako, di ba? Sabi ko, Attorney Vic, tumakbo ka. We deserve someone like you. Why? Bakit ka magsisettle sa mga action star na walang alam? Okay? Bakit ka magsisettle sa isang pulboroni katulad ni Bangag o doon nakaupo na nga siya dyan, di ba? Kailangan natin ng matalino, mapagmahal sa ating mga Pilipino. Kailangan natin na mabilis mag-isip, hindi yung mapurol mag-isip. Katulad ng ibang mga nasa Congress at sa Senate, ang ginagawa lang ay magsigasigaan at magmananakot, at ito ay mga dating NPA at rebelde. Gusto nyo bang ganon? Ayaw nyo ba ng matalinong namumuno sa inyo? Ayaw nyo ba itong tao na kapag tinanong mo ay straightforward? Di ba? Tapos sabi nga ni Karen, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo sa senador. Natawa nga ako dito sa question na ito. I don't think so na isang Vic Rodriguez ay susulsulan mo kung anong gusto mong idea. My God! He is what? He is a brilliant lawyer. Actually, marami si Attorney Vic na mga natutulungan lingid sa inyong kaalaman, hindi naman natin kailangan expose, na mga inilalapit sa akin. Eto, alam nyo na ngayon, maraming mga nag-email sa akin na Miss Maharlika, kailangan ko ng lawyer, baka naman ganito, ganyan, may problema, So nilalapit ko sa kanyang law firm. Pero hindi niya yan ina-announce. Kaya ako na ang mag-a-announce sa inyo. So,
may message ko yung kanyang mga staff, sir, ma'am, baka pwede naman po matulungan ito, pakitignan, dadadada. At yun ang kailangan nating tao na tignan mo, hindi niya nga dinidisclose siya na ako lang nagdi-disclose. Si Bangag ba? Tinulungan ba kayo? Di ba sabi ko sa inyo, nung time na ako'y nangangampanya pa, may mga inilalapit ako sa kanila. Dead ba? Kahit kay Amy Marcos, dead ba? Nakaupo pa si Amy noon. Di ba? Tapos, etong nakaupo na sila noong 2022, kaya nga ako naghimagsikan eh. Kaya nga talagang kumukulo-kulo ang dugo ko kasi ang dami kong nilapit na problema ng mga dating mga loyalista, mga matanda na, yung mga OFW na may problema, ni isa walang sinagot yan si Bangag. Di ba? So kailangan natin ng taong may sariling pag-iisip, ng may sariling ideya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya ang sabi ni ni Attorney Vic, ang sagot niya, sabi ni Attorney Vic, si Duterte parang nagbigay na idea na tumakbo sa'yo. In-encourage lang siya. Okay? Sabi niya, opo, siya ang nagbigay ng idea at sabi niya dahil kinakailangan kang makilala dahil kilala ka naman pero hindi bilang kandidato, sabi niya ni Pangulong Duterte. Tapos at ang nagbigay talaga ng kay Attorney Vic, actually lingid sa inyong kaalaman, pinupush na namin yan. Attorney Vic, tumakbo ka. Nakikita mo ba itong mga messages ng taong bayan? You have to do us favors. Kasi ayaw na namin ng bobo eh. Diba? Ayaw na namin ng walang alam. At kailangan merong alam sa batas. Tignan mo dyan si Erich Sylvester, nung sila ay yung may ina-amend silang, may gusto silang i-amend na bill ba yun? Bill or act? Tapos, pinipilit ni Erich Sylvester. Yung pala, wala na yun. Or, hindi ko lang masyadong nasundan yun. Pero, yung pinipilit niya is already done or, wala na yung particular na issue na yun. So anyway, hindi tayo dapat mag-settle sa mga mangmang. Mangmang na mga kawatan pa. Diba? Alam nyo, lahat naman ng bagay natututunan ng tao. Pero kung mangmang na nga, ayaw nilang magpatuloy sa pag-educate ng kanilang mga sarili o continuing education, tapos nagbibida-bidahan pa at nagnanakaw, talaga namang dapat mag-isip-isip kayo. Okay? Ngayon, ang isa sa mga tanong ni Karen Davila, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka pa nga na may pamagat na Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na nakay Duterte na? Actually, good thing na sinasabi ni Karen Davila dito na sumikat si Attorney Vic bilang isang spokesperson at abogado. Alam nyo, kahit anong pagpasikat ng isang tao o kung sino man ang gusto mong i-represent, kung wala ka talagang alam o bobo ka lang, hindi ka rin sisikat. You know what I mean? Kasi nakikita yun ng taong bayan kung paano ka sumagot, paano mo i-handle yung case. And good thing, coming from Karen Davila na rin, na sinasabi niya na nandiyan, nasa likod ka ni Pangulong Bongbong Bangag in the past, ganyan, may libro ka pa nga, at ikaw yung behind the scenes. So this is an acknowledgement na ang laki talaga ng i-contribute ni Vic Rodriguez dito sa bangag na to. At ako din at kayo. Kaya nga tayo galit na galit dahil nabudol tayo, di ba? Kaya nga ang sagot ni Vic Rodriguez dyan, hindi betrayal yan. I have always been Duterte Marcos and in 2022, it was Marcos Duterte. Hanggang ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala ay ang mga Marcos. Yan ang dapat nilang ipaliwanag. Kami ni Duterte, magkasama pa rin hanggang ngayon. Very limited kasi yung time na ito, kaya nakakat din yung sagot ni Attorney Vic. Pero totoo, never ever ako, kayo, di ba? Ang mga Duterte nag-betray sa taong bayan. Ang talagang nag-betray o nag-traidor, nagtaksil sa atin, kundi ang mga Marcos noon hanggang ngayon. Pinagbigyan natin, nagmukha akong Shonga Bells, hindi rin ako natutulog,
dahil sa kasuporta ng Bangag na ito, dahil sabi natin, hindi na yan magnanakaw at ibabalik nila yung mga frozen assets nila sa taong bayan. Ako, I was really expecting, di ba, na gano'n ang mangyayari. Kaya binigyan natin sila ng chance. So, yung pala mga jutang Ginemes, talagang triple, quadruple lahat, talagang massive corruption at nanakawin nila. At dito sa statement ni Attorney Vic Rodriguez, tama siya dito. Never, hindi betrayal yung ginawa niya. Ibig sabihin, nanindigan sa tama. Imagine mo kung si Rodriguez ay inassume yung kanyang, yung appointment ni Bangag after the executive secretary, di ba? Naging chief of staff siya at sinabi niya nga sa interview later na meron siyang papel. At then nandito actually, dyan na sa book. Di ba nandito? At dahil sa ginawa ni Lisa Tanas at ni Martin Araneta, ikaw Martin, jutang Ginemes ka, Attorney Vic, if you're watching, at pag nagkita tayo, I will tell you personally, okay? Na ang may gumawa sa'yo ng black propaganda, ulit-ulitin ko mga kababayan, kaya ako galit na galit sa walang hiyang Lisa Marcos na ito at itong Bangag na ito. Kasi ako gusto rin nila akong gamitin noon, biktimahin. Nasa Pilipinas pa ako. Yung mga kaibigan ni Bangag, yan sila Lisa Tanas, gusto nila sirain ko at awayin ko si Vic Rodriguez. Never ko pa siya na-meet nung umuwi ako sa Pilipinas sa 2 beses. Wala kami, hindi kami magkaibigan. Alam ko lang, nasa likod siya ni Bangag. Diba, nakikita ko lang, magaling na abogado, magaling sumagot, prim and proper, maayos manalita, Yun lang ang alam ko. Never kong sinunod si Lisa Tanas, yung mga kaibigan niya, na i-post na si Vic Rodriguez ay may ganitong offshore accounts. Yan ang press release, yung nila, panira nila. Alam nyo, napag-alaman ko, politiko din ito at isa sa mga whistleblowers natin na sinabi at inamin mismo sa kanya, Attorney Vic, I will tell you kung sino pangalan. Inamin mismo ni Martin Araneta, ikaw, jutang Ginemes ka, wala ka namang pwesto dyan sa gobyerno, pero nandyan ka sa Bureau of Customs. Anong ginagawa mo dyan? Inamin niya po mismo dito sa taong ito, sa ating puting ahas, na siya, si Martin Araneta, utos ng atin niya, si Lisa Tanas, okay, na sirain si Vic Rodriguez. At Attorney Vic, ito I think hindi ko pa nasabi, at galit na galit daw si Lisa Tanas sa iyo. Ang sabi ganito, kasi si Vic, ito exactong word, kasi si Vic, hindi nagbabaw kay ate, hindi sumasaludo. Bakit mo saluduan ng isang kidnapper at ang isang smuggler katulad ni Lisa Tanas? Kaya siguro ganon, ang nakikita ko dito kay Attorney Vic Rodriguez, I think, I don't know, parang nabanggit na yata yun sa mga interview niya. I'm not sure, pero parang something to that effect. Kasi alam ni Vic Rodriguez na dito sa librong ito nga, hinilahad niya yung pagmamanipula ni Lisa Tanas sa mga posisyon. Ang pagmamanipula ni Tambaluslos, katulad na lamang sa PAGCOR, di ba, na ipinipilit nila, na itong si, yung current, si pangalan nito, yung, puyat na kasi ako palangga sino yung sa PAGCOR? Yung comment nyo nga dyan, Altenco. Ayan, kailangan ko ng pagbuhong para maalala ko. Nakasulat dito na hindi talaga si Altenco, kundi si Ramon Antonio Supos, hindi kasi nangako na si Bangag. Pero ano ang sabi dyan ipinilit nila Tambaluslos, nila Mitch Lazaro at nila Lisa Tanas, 1 taon lang si Altenco kasi may gagawin sila. Kaya hindi makapagbaw-baw dyan si Rodriguez kasi alam niya na talagang sisirain ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos during that time ang bayan natin. Ang sabi nga ni Attorney Vic dyan, nung una ay talagang tinatayuan or naninindigan pa o pinagtatanggol pa siya ni Bangag. Kaso nga si Bangag, dahil nakikita nyo naman, wala talaga sa tamang kaisipan at hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? So, sabi ni Karen Davila, so you were forced to resign tapos hindi ka naging presidential chief of staff. What really happened? Although natanong na rin naman natin siya. Yun, itong sabi ni Attorney Vic. Unang-una, ang sabi niya, ito, hindi na,
nawala yung isang board dito. Unattainable na raw ang sitwasyon namin, sabi niya sa Malacanang. Ayan. Kahit hindi ko na kailangan, sabi niya, kaya hindi ko na kailangan yan. Bago pa man ako naging executive secretary, ilang beses ko nang sinabi kay Bongbong Marcos na hindi ko kailangan yan. Okay na ako, pero sabi niya, hindi, samahan mo ko, pinaghirapan natin to, kaya tinanggap ko ang hamon. Pero habang tumatagal, nakikita ko na hindi ito para sa akin. Kaya sabi ko, exit na ako, okay na ako, ayos na ako. Kasi, lingid sa kaalaman ni Attorney Vic, may nagkukwento din naman talaga sa akin. So may mga putik angas tayo, di ba? At inilabas natin ang audio conversation ni Liza Marcos at ni Anthony Taberna na talagang tinrabaho nila si Vic Rodriguez. Kaya itong puting ahas ko na nagsabi sa akin na inutusan ni Liza Marcos, ni Liza kidnapper Marcos, si Martin Araneta na kapatid niya sa pagkipagsabuatan ni Taning at ni Mel Robles, gamit ang Black Ops na iyan, sabi ko nga sa inyo, may sworn statement yan, si Sas Rogado Sasot, si Baby Girl, dito sa kaso ko, Maharlika versus Mel Robles, di ba? Na ang Black Ops talaga ni Liza, yung mga yan. So anyway, dito, yan, hindi ko pa nakakilala si Attorney Vic. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakakausap. So alam na namin na ang ginagawa ng Marcos administration na sirain ang isang, ang ginagawa ni Liza Tanas na sirain si Vic. Kasi tinik siya sa dibdib o tinik siya sa lalamunan ng mga kawatan, ng mga kidnapper, smuggler, at ano pang mga ginagawa nitong ang tawag dito, nitong Marcos administration na ito. Sabi ni Karen, sino bang kaaway mo doon? Sabi ni Atty. Vic, hindi ito tungkol sa away. Okay? Ang usapan namin ni Pangulong Marcos, sabi ni Marcos Jr. daw kay Atty. Vic, gusto kong patakbuhin mo. Okay? Ang tanggapan ko kagaya ng pagpapatakbo mo ng kampanya. So sabi ni Atty. Vic, nandoon daw yung tiwala ni Bangag. Pero as we go along, naging malinaw na hindi ito ang uri ng pamamahala na aming napag-usapan. Anong ibig sabihin ni Atty. Vic? Hindi naman ma-elaborate dahil limited yung time. Ano itong hindi ito ang uri ng uri ng pamamahala na nag-usapan? 'Di ba, para sa bagong Pilipinas? Ano yung bagong Pilipinas sa kanila? Protektahan ang mga smugglers, sila mismo smugglers, protektahan ang mga kidnappers, si Liza mismo ay kidnapper yan. Mo, wala pang kaso hanggang ngayon kasi takot yan siya na makaray kahit sa korte dahil totoong nag-kidnap ang Marcos administration. Lalo na pinamumunuan niya ni Liza ang kidnapping dun sa dalawang bata from Turkey. So ngayon, yun na nakikita siguro ni Vic Rodriguez na hindi ito, sabi niya malinaw, na hindi ito ang uri ng pamamahala. Kaya ang pinaliwanag niya, yung sa Sugar Order number 3, na hindi niya pinirmahan, nung pag-upo pa lang niya, na nag-i-import na yung mga importers na mga kasabwat ni Marcos kahit kulang-kulang sa dokumento. Ito yung mga ibig sabihin ni Attorney Vic at napaliwanag din sa book, napaliwanag din sa ibang mga interview niya. Kaya ang sabi niya dito ni Vic Rodriguez, meron akong appointment as Presidential Chief of Staff na permado mismo ni Bongbong Marcos. Alam niya ito, kaharap si Naida Angping. Na-remember Naida Angping? Yung kanyang asawa na nanghipo ng tahong sa Thailand. Ito yon, dating PMS. Alright? So, nalala nyo. Ito yung mga pasabog natin in the past. Ayan. Masabi niya yung Attorney Vic, alam niya ito, kaharap niya si Naida, kaharap nila si Naida Angping, si Anton Lagdameo at maraming PSG. Ang original na copy ay nasa akin hanggang ngayon at handa akong ipakita. At nandito ngayon. Hindi ko lang siya na-ready, basta nandito sa book na yon. So nakikita nyo, even before na hindi pa natin naririnig na nagsasalita at hindi pa inilalabas ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, mga kababayan, at coming pa lang sa ating mga puting ahas, talagang, so nag-match talaga itong mga pinag-uusapan natin. Ang sabi naman ni Karen, but why did you become a critic of the president? Pwede namang mag-resign ka at tumahimik. So kita, bakit ngayon napaka-active ng pagiging kritiko mo? Ang sinasabi ng iba, wala ka na sa posisyon kaya naging kritiko ka. Alam mo yan yung laging bato sa inyo. Ganyan nga din ang bato sa akin. Bakit ako nagdadadaktak laban kay sa mga bangag kasi hindi daw ako nabigyan ng pwesto. Again, hindi ako pwedeng mabigyan ng pwesto kasi